Malinaw naman po yung perspective nyo from where you're coming. Yung perspective nyo from you, no? Pero sa akin po, ang isa pong danger nitong patuloy na pag-question ninyo dito sa di umano'y kawalan ng mapa, nagkakaroon po ng doubt sa mga Pilipino na iniisip, oo nga no, baka walang West Philippine Sea. Tapos tinatanong ko kayo ng diretso po kanina, kung nare-recognize yung West Philippine Sea, better kung sinagot nyo po na mas diretso. And in the process na pinagdidebatihan po itong punto ninyo, mukhang nakikinabang po in China kasi gumugulo po yung isip ng maraming Pilipino. Ano po yung tugon nyo nun? Christian, ang ginagawa natin, linawin natin talaga kung ano ang status ng pinag-uusapan nating West Philippine Sea. Na-define na natin sa pamagitan ng ating mga batas. Nung ma-define natin sa pamagitan ng Republic Act 12064, malinaw na alam na natin kung ano ang mga elements ng ating West Philippine Sea. Sinasabi diyan yung Luzon Sea, sinasabi yung Scarborough Shoal, yung EEZ natin, at nga yung katubigan o karagatan ng KIG. Ang importante na lang ay talagang ma-drawing natin. Sa palagay mo ba, Christian, ay hindi alam ng China at saka ng Vietnam ang pinag-uusapan natin? Alam din nila ito Tayo ang gusto ko, magkaisa tayo. Alam din nila na gusto nating gawin ito. Simulan na nating gawin. Alam kong medyo mahirap, maraming ang obstacles, pero kung pagtutulungan natin sa pamagitan ng NAMRIA, ng DFA at lahat ng agency ng government, kung paano natin na i-drawing ang Philippine Sea and the Eastern Seaboard, i-drawing natin ang West Philippine Sea sa ating west part ng ating bansa. Ang problema kasi, Christian, na nakikita ko, meron ng attempt na i-drawing kasi yung West Philippine Sea. Kung maalala mo, nag-submit tayo ng 2012 ng Philippine Memorial kaugnay nung alitan natin ng China. PCA arbitration case. Yung ating arbitration in 2012. Kung makikita mo yung ating memorial, Christian, alam ko, kabisado mo na rin, pero sa kabatiran ng ating mga nakikinig, meron kaalakbay na volume 2, yung memorial na yun. At tantawag nga nila dyan sa volume 2 na yan ay Atlas of Relevant Features. Makikita mo dyan yung mga features ng Kalayaan Island Group, particularly yung nasa labas ng ating EEZ, sinukat yung distansya mula sa ating archipelagic baseline. At nagtataka ako kung bakit nung i-drawing yung West Philippine Sea, itong mga mapang ito, Christian, ay sinabit natin sa tribunal. Bakit hindi kasali yung tubig na sinasakop ng ating mga isla to sa KIG? Ang dami nito. Alam mo, ginawa ko pa nung isang araw, Christian, binigyan ko ng kopya yung representative ng hindi kasi nung isang araw na kinonfirm namin yung 81 members ng Armed Forces. Yung kanilang representative sa CA ay isang admiral na doon nagkaroon ako ng pagkakataong maipaliwanag mabuti ito. Sabi ko, Admiral, bibigyan kita ng kopya ng mga mapa. Hindi akong gumawa ng mga mapang ito. Ang gumawa ng mapang ito ay ang ating pamahalaan. At dito makikita mo, nakadraw yung West Philippine Sea, pero excluded yung karagatan ng KIG. So, ikaw ang bahalang magpasya kung bakit ganito ang naisubmit sa ating tribunal. Ano po bang drawing ang hinahanap ninyo? Ito po ba yung rectangular? Anong klaseng drawing po ba hinahanap ninyo? Hindi. Mga drawing ito, nakasama nga sa volume 2. Hindi po yung, I'm not referring to the memorial submission. No? Ngayon po, yung hinahanap nyong mapa. Kasi di ba kina-question nyo rin po yung Magallona versus Ermita ruling. Sinasabi nyo, nag-commit ng treason itong si Justice Carpio. So I'm curious, ano po bang mapa hinahanap ninyo? Ibang subject matter, Christian, pero unahin muna natin itong West Philippine Sea. Kagaya ng sinabi ng NAMRIA kanina na naibahagi mo sa ating mga kababayan, meron silang kakayahan. May sinasabi silang peculiar or precise geospatial data. Pwede natin gamitin yun. Sabi niya pwedeng gamitin yung outward curve na parang circle, no? Yung outer limit ng EEZ. Pwede namang i-drawing yun. May gamit nila yung mapping software at saka yung navigation system na sinasabi nila. Nagtataka nga ako, with the use of this, at meron silang precise geospatial
data, bakit hindi natin ma-drawing? Lalo akong nagtataka kung bakit hindi natin ma-drawing with those data and precise instrumentation na meron pala sila. Opo. Gusto Pero kong again, gusto kong pagsamahan yung makausap natin sila at matanong na meron pala kayong kakayahan na ito. Yung outer limit pala ng ating EEC, may drawing naman pala natin using all this instrumentation at saka yung mga precise data. Bakit hanggang ngayon hindi natin may drawing? Maski yung EEC lamang, Christian, tingnan mo dun sa administrative map na binanggit mo kanina, hindi man lang in-indicate yung ating EEC. Pwede namang iguhit lamang doon. opo. Pero Senator, you're one of the best lawyers in this country, tsaka sa Senado. Hindi naman. No? I will dispute you. Hindi, talagang i-insist ko po. One of the best, no? Legal luminary. Malinaw naman po sa inyo yung ating domestic laws, no? Yung Maritime Zones Act, yung ating Philippine Baselines Law, yung consistency ng ating domestic law doon po sa UNCLOS. Malinaw naman po yung hangganan ng ating exclusive economic zone. At base po sa 2016 ruling, napakalinaw po ng ating maritime entitlements, pati na po doon sa KIG. Ang point ko po, don't you think by harping on these issues, you're basically helping the cause of China? Hindi ko narinig yung huli, Christian. Nagkaroon ng parang... Nagkaroon po ba ng ano? Then tanong ko po, no, by continuously harping on this issue of a West Philippine Sea map, don't you think you are basically helping the cause of China, whether inadvertently or purposely? On the contrary, Christian, alam mo, gusto ko ngang palakasin natin ang pagkakaintindi ng mga kababayan natin dito sa ating pinaglalaban na West Philippine Sea. Alam mo ba na yung unang pagdinig namin sa CA, yung Captain Pilar, hindi pala niya alam na yung 4 na features na occupied natin sa KIG. Ang akala niya pala ay nandun sila inside our EEC. Ito kapitan ng isang opisyal ng ating armed forces. At ang pagkakaalam pala niya, yung mga features sa KIG ay nag-generate ng exclusive economic zone. Sa akin Senator, palagay, sorry for cutting you off. Pero napanood ko po yung portion na yan. Ang dating sa akin, parang naging tentative yung sagot niya dahil may takot. Dahil nagpapakonfirm siya. Baka kinabahan dahil kayo nagtatanong. Tsaka mukhang na-confuse siya because of your premise Christian, napaghalo ninyo yung maritime entitlements sa ating exclusive economic zone at saka doon sa status ng ating teritoryo sa KIG. Hindi, sabi ko, Christian, nung umpisa pa lang, sabi ko, Mr. Chair, sabi ko, alam mo, nireview ko lahat ng credentials nitong 34 na opisyal na nasa ating harapan ngayon. Alam kong kinakailangan nating i-confirm sila sa araw na ito. Wala akong question sa kanila, kahit isa. Pero gusto ko lang samantalahin ka kung ang pagkakataong ito na makapagtanong sa kanila para yung ilang mga bagay-bagay na hindi, halimbawa, masyadong naintindihan, ay makita natin. Ganun ko pinremis yung aking umpisa, Christian. Sa palagay ko naman, ay hindi naman ako yung taong nananakot. Wala naman akong karapatang manakot. At nasabi ko na sa kanila na kailangang ma-confirm nila. Ma-confirm namin silang lahat sa araw na yun. Okay. Ang kasi nangyari po rin, nung napanood ko po yun, ibinalik ninyo yung Magallona versus Ermita ruling na na-desisyon na po ng Korte Suprema. Ano po ba yung pinaka-objective niyo ron? Why did you shove it up? Doon ba nasabi ba doon yung Magallona hindi niyo po binanggit yung hindi niyo binanggit yung ruling, pero the points that you raised, yun po yung na-raise ng Magallona petition. Hindi kasi pinag-uusapan nga natin, puro karagatan ang pinag-uusapan natin, Christian, walang territory rito. Ang nangyari kasi sa Magallona versus Ermita, ito naman alam mo na rin, yung ating Republic Act 3046, ito'y dated 1961. Na-compute na nila yung talakhan ng ating territorial sea. And it was based on our constitution. Ito yung national territory. Alam mo na rin to. Kinompute nila ng ating territorial sea ay halos 274,000 square miles. Ngayon, nung pagtibayin yung 9522 at naging batas ngayon, kinwestiyon nga ito, pumunta si Professor Magallona sa Korte Suprema.
nangyayari naman ito sa malimit na pagkakataon, Christian. Alam mo rin na maski nga yung gaan ng 2025 talagang itinakbo sa lahat ng kababayan natin na meron silang issue on constitutionality. Talagang pupunta sa Supreme Court, and it is a process that is allowed by law. Ganun ang ginawa ni Professor Merlin Magallona. Pero bakit Kaya niyo po lang, ni-revive? hindi Ba't niya niyo po siguro, ni-revive recently? Sorry po. Bakit niyo ni-revive recently yung punto ni Magallona na na-desisyonan na po? because ang nangyari, ako nga yung nababansagan na parang tinatalikuran ko at meron akong gustong teritoryong alisin sa Chinador ating daw kayo. Chinador. Ang tawag sa inyo, Chinador. kilala mo naman kung sino yung tumatawag sa akin. Imbes na intindihin niya yung aking sinasabi. Tingnan mo na lang, ang pinag-uusapan kasi natin, Christian, is territorial sea. Alam mo na rin ito, territorial sea is part of our territory. Unlike our exclusive economic zone, hindi Sovereign parte rights. ng ating territory. Ngayon, isipin mo naman, 274,000 square miles. Pagkatapos na madesisyon ng Republic Act 9522, nauwi na lang tayo sa 32,000. So ang nawala sa ating teritoryo by way of territorial sea, Christian, is almost or more than 244,000 square miles. This is more than our land area of 300,000 square kilometers. So kung pag-uusapan natin, kung merong nawala sa ating teritoryo, maraming nawala. Di ba sinasabi natin, Christian, we cannot even give up any inch of our sovereignty, of our territory. Bakit ito ang nag-give up ay more than 242,000? Opo, that was your contention. Pero basahin ko lang po yung bahagi ng Magallona ruling kung saan in-address po yung binabanggit ninyo. No? Ito po sa mga viewers natin. On the contrary, RA 9522, ito po yung baselines law natin ng 2009. Sabi ng Supreme Court ruling, by optimizing the location of base points, increased the Philippines' total maritime space, covering its internal waters, territorial sea, and exclusive economic zone by 145,216 square nautical miles. At meron silang table na nilabas po. Yes, Christian. Naintindihan ko yun. Pero sinasabi ko nga, sinabi din na sa ponensya, na ang ponente dyan ay si Justice Carpio. Sabi niya, yung loss natin sa territorial sea was more than compensated nung ating gain in exclusive economic zone. Hindi ganoon, Christian, sapagkat ang territorial sea is part of our territory at iba ang rights niyan. Iba ang dominion natin diyan. Baka hindi niya masyadong nakita yung pagkakaiba ng territorial sea at saka exclusive economic zone. Pero meron binanggit dito po sa ruling na basically this was in compliance with international law, with UNCLOS, for a state like the Philippines to identify, measure, delineate its maritime zones. Hindi po ba? Hindi niya pinapakailaman yung teritoryo. It's a separate issue. Christian, ibig ba sabihin nung kilalanin natin ang UNCLOS, ang ibig bang sabihin kailangan ito ay mag-violate ng ating saligang batas? You will have to remember na nung pinirmahan ng Pilipinas ang UNCLOS sa pamamagitan ni Senator Toring Tolentino, merong 8 declarations na kasama doon, Christian. 2 doon ay importante at kasangkot sa pinag-uusapan natin ngayon. Anong ibig sabihin nun? Isa sa declaration, yung pagpirma natin sa UNCLOS, hindi dapat babangga sa anumang provision ng ating saligang batas. At ang isa pa, ay hindi babangga sa anumang domestic law ng ating bansa. Anong binangga ng UNCLOS ngayon? Yung mismong national territory. Ano pa yung isang domestic law? Yung Republic Act 3064. Yung sinasabi ko nga, na na-compute na natin ang kalakhan ng ating territorial sea. 274,000 square miles. Nauwi na lang sa 32,000. Ito ay isang, sabi ko nga sa iyo, kailangan siguro, ang susunod na generation will pass judgment on this kind of decision. Sapagkat nawala talaga ang ating territorial sea. Very crucial yung binabanggit ninyo. No? Mahirap pag hindi po nasagot yan eh. Ang sagot naman po ng ponente dyan, si former Justice Carpio, basahin ko na lang po no, para malinaw din sa mga viewers natin. In Magallona versus Ermita, yung 2011 ruling, petitioners claimed that the Philippine territorial sea extended beyond 12 nautical miles up to the 1898 Treaty of Paris lines, encompassing large areas of Philippine EEZ and even parts of the high seas as Philippine territorial sea. This would violate our constitution
customary international law since the 19th century and UNCLOS. So basically, pag in-insist kasi yung sukat, yung rectangular lines na binabanggit na Magallanes na petition, bukod sa violation na binabanggit po rito ng ruling, magmumukha po tayong balasubas, hindi po ba sa international community? Kasi pag nakita natin yung drawing nun, ang laki na sakop. Hindi ganoon ang ibig sabihin noon, Christian. Sana marami tayong panahon. Ang totoo niya, nung i-drawing niya yung mismong sakop ng ating EEC. Kasi sabi ni Justice Carpio sa kanyang ponensya, at nandun din sa ponensya yung drawing, yung mapa. At doon ay nilagay niya yung laki ng exclusive economic zone na nagko-compensate sa loss natin sa territorial sea. Nakita mo ba na yung paano niya din drawing yung EEC? Sinakop niya pati yung kalahati ng Taiwan at saka yung Sabah nakuha rin. Hindi ganoon lalong malugha ang nangyari. Kung halimbawa isasangguni natin do sa ating saligang batas, Christian, hindi natin pwedeng alisin yung 3 treaties na nandoon. 3 treaties ang binabanggit ng ating 1935 Constitution. Yung Treaty of Paris ng 1898, yung Treaty sa Washington ng 1900. Dalawa yun. At saka 1930. Nakalagay doon to the point of the treaties. Kaya makikita mo yung pag-compute noon, hindi mo pwedeng alisin yung epekto ng mga treaties, dinefine. Alam mo sa 9522, naging maingat si Senator Miriam, kung mapapansin mo sa mga journals na kanyang tinayuan. Hindi siya nag-set ng limit ng ating territorial sea. Nangamba nga siya na maaaring bumangga ito sa ating saligang batas. At tama siya. Binangga talaga yung ating fundamental law. Hindi na, parang ang nangyari sa pagdidesisyon ni Justice Carpio, parang na-amend niya yung Constitution. Alam mo kung bakit? Nawala nga yung territory natin ng 242,000. Ito hindi kailanman niya pwedeng i-deny. Nawala talaga ang mahigit 242,000 square miles. Sinong sasagot dito? Opo, nabanggit niyo po si former Senator Miriam Defensor Santiago na sa mga viewers natin, kung hindi niya na naalala, dati po siya namuno ng Senate Foreign Relations Committee. Okay? Yes. Nabanggit din, na-quote din siya dun sa Magallanes na ruling. Basahin ko na lang po, no? Ang sabi ni Miriam dito, if we put them inside our baselines, we might be accused of violating the provision of international law which states, the drawing of such baselines shall not depart to any appreciable extent from the general configuration of the archipelago. So sa loob ng ating baseline, dapat magkalapit ang mga islands. Dahil malayo ang Scarborough Shoal, hindi natin masasabing malapit sila sa atin, although we are still allowed by international law to claim them as our own. Yun, hindi po maliwanag yun. Kung mapapansin mo, dun sa bill ni Senator Miriam nung pinag-uusapan pa yung 9522, wala siyang Senate na limits. Ang ginawa lamang niya ay nag-propose siya ng 5 amendments ng base points. Yun ang maliwanag doon. Kasi alam niya na kung ano man ang mangyari sa UNCLOS, hindi siya dapat bumangga sa batas natin, lalong-lalo na ang ating saligang batas. At itong inapatunayan nga ay talagang nagkalaban ito. Ito yung ipinunta ni Professor Merlin Magallanes. Inahanapan niya ng katwiran. Kaya sabi niya, unconstitutional ito. Dapat sana ang nangyari, doon lamang sa pagkawala ng ating territory, nakita na sana natin na talagang unconstitutional. Pero ang nangyari nga, yung iba ang pinanigan. Yung parte ng petitioner. Opo. Pero even then, dahil unanimous yung decision ng Korte Suprema dito, again, why revive the points raised by the petitioner that had been decided long ago, as early as 2011? What purpose does it serve? Yung purpose kasi kinakailangan ma-review natin na tama kaya yung pagkakadesisyon noon. Maaaring wala na tayong magawa because naging parte na ng ating batas. Kasi final executory na yun Pero hindi nangangahulugan na walang pagkakamali. Somebody should admit that there was a blunder there. Kasi nga, nawalan tayo ng territory. Paano natin, halimbawa, ira-rationalize ito? Halimbawa, babangon ang mga issues ito in the next generation. Lilitaw, makikita nila, bakit natin pinayagan na talagang nawalan sa tayo ng territorial sea ng ganun kalaki, which even covers more than
land area. Kasi Okay. hindi natin masasabi, Christian, merong babangon ng mga kababayan natin, hindi sa panahon natin siguro, sa mga susunod pang mga salinlahi, pwede nilang questionin ito. Kaya ko lang nire-raise ito. Okay. Again, I just want to make it clear, Senator, no? Kasi baka naman unfair sa inyo na pinagbibintangan kayo ng marami na senador. Para malinaw po, no? You recognize the West Philippine Sea. You recognize our maritime entitlements. You recognize that the KIG is part of our territory. Tama po ba? Yes. Yes. All of the above. At gusto kong lalo nating panindigan kung ma-drawing natin. Yun lang naman ang advocacy ko eh. Mas So, maganda very passionate kayo rito sa inyong pinaglalaban, hindi po ba? Passionate ako, kaya nga sa mga susunod na araw, gusto kong ipatawag sana ng NAMRIA na i-advise ko sa kanila, nasan bang obstacles natin, nasan bang difficulty, pagtulong-tulungan natin para sa ganun ay may drawing natin, kagaya ng ginawa ng Vietnam.